Naniniwala ang mga nasa likod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na sufficient in form and substance at lulusot ang reklamo sa Justice Committee on Justice o sa Justice Committee ng Kamara. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, naniniwala ang mga complainant ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may basehan ang mga reklamo nila laban sa bise at umaasa rin sila na tatawid ito sa Committee on Justice ng Kamara. Sinabi yan ni na dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Gabriela Party List Representative Liza Maza sa isang forum ngayong araw sa Quezon City. Isang taon yan mula nang maglaps ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang dating mga mambabatas na dapat pa ring humarap at magpaliwanag si Duterte kung paano ginamit ang pondo ng ahensyang kanyang mga pinamunuan, gaya ng 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Higit lalo ang anilay copy-paste activities ng dalawang ahensya maging ang questionableng mga pangalang nakalagay sa resibo ng mga ito na pasok daw sa betrayal of public trust bilang grounds for impeachment. Pero para kay former DOH Undersecretary at former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor na present din sa forum, mahalaga daw na balansehin ang reklamong impeachment dahil tila mayroon daw double standard. Mayroon din naman daw kasing confidential funds si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na higit na mas malaki ang halaga. Gayon din ang mga unliquidated funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaari ring silipin. At ang impeachment case daw ito ni Vice President Sara ang magiging umano'y worst impeachment process dahil gagamitin daw ng kasalukuyang administrasyon ang lahat ng mekanismo nito upang maalis sa posisyon si Duterte. Samantala, kaugnay ng impeachment, kinumpirma ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil na pumasok na nga o na-refer na sa House opisina ni Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong dumaan sa verifikasyon. Ang unang reklamo ay inihain ng miyembro ng Makabayan Bloc at ang pangalawang reklamo naman ay inihain ng civil society groups. Kasama sa reklamo ang alegasyon ng corruption at allegation ng self-confessed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagsabing Chinese POGO operators ang nagpondo para sa pangangampanya ni VP Sara noong 2022. Nauna nang tinanggi ni Duterte ang alegasyong iyan. Sinabi rin ng bise na handa silang magpakita ng mga ebidensya sa oras na magsimula ang paglilitis sa kanila. Inaasahan na may isasama ang dalawang verified impeachment complaints sa order of business ng Kamara sa Lunes, February 9. Cheryl, dagdag pa ni na Castro at Maza na yung impeachment-related na desisyon na inilabas daw ng Korte Suprema nitong mga nakaraang araw ay hindi raw ipinapawalang sala si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong isinampas sa kanya. Ang tinutukoy daw nito at binibigyang sagot ay yung teknikalidad ng naunang 4 na impeachment complaint ng Kamara noong nakaraang taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.